Hello mga mare at pare, welcome back to my vlog. It's me again, the queen of all jellyfish, Mommy Ja. And for today's video ay siguro just life update on how my life went for the past 8 months. Like I mentioned on my previous videos, 2024 isn't really easy at hindi siya dumating sa amin ng medyo smooth kasi nga daming nangyari, sakit sa Tadashi, and we've had family issues sa mga relatives namin pareho ni Barry, and palipat-lipat kami ng bahay. Finances, nahirapan talaga kami kasi kapag na-overcome na namin yung isang kailangan namin bayaran, may darating na bago kasi may unexpected na nangyari sa buhay namin, mga ganon. But, we're keeping our faith sa Panginoon, lalong-lalo na sa Poong Jesus Nazareno, na ma-overcome namin lahat ng challenges na dinadaanan namin this year. And just recently, last month lang, I lost my job. And that was my job for the past 2 years and a half na sobrang naging bread and butter to talaga. So, it pains me to know na kasama ako sa retrenchment. Although maganda ang performance ko, alam niyo yan, nakikita niyo yan sa Facebook ko, pinapost ko yan, na meron ako mga achievements sa work. And, yun nga, unexpected nga na nakasama ako sa retrenchment. Kahit maganda naman yung record ko. So, no basis talaga kung ano yung pinagmula ng list ng mga tatanggalin. But all I know is, nag-downsize sila and nakasama ako doon sa downsize na yon. Now, mabait pa rin naman ng DCX because they look for another client for me. And yun nga, just last night, I've had the interview and hindi naging smooth ang interview para sa akin because mahirap talaga yung mga questions, but then pinagdasal ko talaga yon, and awa ng Diyos, Poong Nazareno, na itawid ko siya ng maayos, and sana talaga maganda yung result kasi Monday ko pa ata malalaman yung result. So may written assessment din after that, and yeah, okay naman na nasagot ko naman siya. So, hopefully, makuha ko yung job, masecure ko yung job kasi talagang mahalaga sa akin na nasa DCX ako kasi not just because of the salary, but of course, the benefits din na nakukuha ko sa company ay hindi mapapantayan ng ibang company na pwede ko pasukan. So, yeah, I'm still into advising you guys to still apply with DCX if you'd like to. Basta maging ready lang kayo for everything. So, dito sa part na to, nakatira pa kami sa bahay ng daddy ko, and hindi talaga namin in-expect na aalis kami dito kasi ang plano namin is magstay dito para makapag-ipon. And yun nga, medyo unexpected yung nangyari. We've had issues at ito na yung time na lumipat na kami dito sa bahay ni Barry. Sa totoo lang, sobrang awang-awa ko sa anak ko kasi hindi to sanay nang walang aircon, ganyan. So, at sobrang hirap nang nangyari sa amin. So, kailangan namin mag-adjust ng malala. Pero, dito ko na din sinelebrate yung birthday ni Tadashi. At tinulungan naman nila ako para ma-celebrate ko ng maayos yung birthday ni Tadashi. Hindi lang ako makapaniwala na lahat to ay napagtulungan namin ng asawa ko, si Barry. Maraming salamat talaga sa asawa ko na sobrang supportive sa akin at hindi niya kami iniiwanan every step of the way. Nandyan talaga si Barry para sa amin. And just recently din, na-recognize si Sean Wayne for his hard work. So, nagkaroon siya ng honor at inatenan ko din yan. It was also my first time na umattend sa event ng anak ko kasi nga, like I mentioned, hindi ako masyadong focus sa mga anak ko before. So, ngayon pa lang talaga ako bumabawi. And sobrang proud ako kay Sean na nagkaroon siya ng recognition for his hard work kasi talagang masipag tong bata na to, and he's doing all the best that he can para talaga sa studies niya, at alam kong mataas ang pangarap niya
para sa sarili niya at sinasabi din naman niya yan sa akin. After nga ng recognition ni Sean, sumunod naman si Kyle na nag-graduate ng grade 6 and nandyan naman din yung daddy ko to support us. At sobrang proud din ako sa anak ko na to kasi kahit na anong hirap din ang pinagdaanan niya, nabubuli daw siya sa school but then na i-survive niya ang kanyang grade school. At ngayon ay high school na siya and proud ako sa kanya. At pagkatapos ng lahat ng event ng mga anak ko, ay dumalaw din kami sa mga yumao namin kamag-anak ni Barry, sa tatay niya, sa lolo ko, sa lola ko, sa tito ko, at sa anak nila na din, na si Ivo. Dumaan din kami dyan sa ninong ko na si Ninong Bilog. Lahat ng mga kamag-anak namin na yumao na ay dinalaw namin dito sa Buli Cemetery. Malapit lang siya dito sa amin, so easy access lang talaga siya sa amin. And every time talaga na pumupunta ako ng Buli Cemetery, nadadaanan ko talaga halos at tinitirikan ko ng kandila. Halos lahat ng kamag-anak namin, ninong ko, kahit na pamangkin ko lang yan, dinadaanan ko pa din at tinitirikan ng kandila. Kasi para sa akin, mahalaga sila sa akin at dumaan din sila sa buhay ko at naging parte sila ng buhay ko. So, giving back din ito sa kanila. I know they can no longer see this but I know na masaya sila, na nadadalaw ko pa din sila and ganyan kahalaga sa akin actually lahat ng tao na nakapaligid sa akin kahit yumao na hindi ko pa rin nakakalimutan. So, masaya rin ako na ginagawa ko itong mga activity na to kasama ang pamilya ko. And to help me cope with the situation na meron kami ay nagpapatato talaga ako every time na merong mga mahihirap na nangyari sa buhay ko. Shout out kay Monmon Mabulak for tattooing me again. Thank you. At first time ko nga din pala makanood ng live ng basketball. So, it's Kupang versus Bayanan and Alabang, mga ganyan. And nanalo ang Kupang. At masaya naman ang outcome. Nagkagulo lang. Pero, first time ko lang talaga makanood. And masaya ako na part ako ng audience. At kasama ko din ang pamilya ko during the time na nanonood kami ng basketball. So, ang saya talaga kapag kasama ang pamilya. Kasi buo kayo, you know, masaya yung pinapanood yung mga nakikita nyo and napakahalaga talaga sa akin ng family. Kahit saang parte talaga hindi mawawala ang lambingan ng mag-ama na to. And after nga namin manood ng basketball ay nagsimba kami sa Poong Jesus Nazareno sa Quiapo kasi lagi na namin itong ginagawa ni Barry kapag meron kaming extra pera, pumupunta talaga kami ng Quiapo. Kasi hindi rin biro ang pamasahe papuntang Quiapo, medyo mahal din. So, hindi namin lagi nagagawa to. Pero, masaya kami na nagawa pa rin namin. And, yun nga, after ng Quiapo ay ipinamili ko na ng gamit yung mga anak ko para sa upcoming school year nila. So, yan ang mga ganap. Sa festival ko sila binili sa National Bookstore. At although hirap ako financially, I make sure na nabibigay ko pa rin yung pangangailangan ng mga anak ko because mahalaga yan at yan lang din ang mapapamana ko para sa kanila. After nga ng ganap sa pamimili ng mga school supplies ay umaten naman ako ng binyaga ni Inoki, anak ng kumare kong si Rosel at kumpare kong si Toti at si Koshila Gohar na aking kumare ang nag-makeup sa akin. Thank you so much at yan nga ang kinalabasan ng aking look. Apakaganda ko guys. At yan ang inaanak kong si Inoki, kumare kong si Rolene. And of course, kasama ko pa din ang aking pamilya. At masayang masaya ako dahil kasama ko pa din sila talaga yung mag-ama ko. Lahat ng lakad ko talaga hindi pwedeng hindi ko kasama yung mag-ama ko kasi sila ang aking pillar of strength. At ito na nga yung part na nagpa-interview na ako sa bago kong client. And I must say na hindi talaga madali yung interview kasi nga medyo technical yung mga questions and pinag-pray ko talaga to sa Poong Nazareno na ma-overcome ko to kasi grabe din yung kaba ko that time, nanginginig yung boses ko pero kailangan kong ipakita na hindi ako kinakabahan. Alam mo yun, ang hirap talagang mag-apply, yung hiring process pa lang. Ang hirap kasi i-showcase din ang sarili mo at kailangan composed ka talaga every time na merong mga interview questions. So, nahirapan ako sa part na to pero luckily, na-survive ko naman siya sa tulong ng Poong Nazareno. And to add as well, like I mentioned, financially, medyo hirap talaga kami as of the moment. And I will never deny that. At hindi ko din isusugarcoat yung mga hirap na pinagdadaanan namin ngayon. But then, nai-survive namin mag-asawa yung challenges na yon. And
unti-unti, nagiging okay kami ng mga relatives ko. At magandang sign yon because, ayoko rin naman magtago ng sama ng loob for the longest period of time. But, ayun na. Everything will never be the same again kasi merong mga bagay na nabasag. Alam niyo naman, pag ang isang baso ay nabasag, even if you fix it, hindi na yan magiging buo ulit kagaya noon. So, if you know what I mean, the deeper meaning of what I'm telling you guys is palagi nating alagaan yung relasyon natin pagdating sa ibang tao. Kasi kapag ka nabasag yan, hindi mo na yan mababalik like before. Even sa family mo, it will never be the same again. But then, masaya ako na unti-unti, overcome namin yung mga ganon and nagiging okay paunti-unti. But yeah, we're just keeping our faith sa Panginoon na maging maayos na yung lahat kasi talagang sobrang hirap na yung pinagdaanan namin since January pa lang. So, but masaya kami na dumadaan kami sa mga challenges kasi we're together. Masaya kami na pinagdadaanan namin ni Barry ng magkasama yon and andun yung faith, hindi namin siya tinatakasan, ganyan. So, lahat yon slowly pinagdadaanan namin. And it's really not easy, guys. You can only see me on Facebook na okay, yung mga post ko. Siyempre, hindi ko dapat i-share lahat, especially yung mga times na nahihirapan kami. Because, para sa akin ay private na yon. So, hopefully, maging maayos na rin ang takbo ng panahon sa mga susunod na buwan pa. And, tandaan nyo na kahit mahirap yung sitwasyon nyo, may Diyos at huwag nyong kalimutang magdasal kasi talagang yun lang yung magiging weapon mo for any challenges na pagdadaanan mo. Kahit sobrang bigat na, sobrang hirap na talaga. If you pray, nakakagaan siya somehow and malaking factor siya kung paano mo overcome lahat ng challenges na pinagdadaanan mo. And binibigyan ka ng challenges because siguro alam ng Panginoon na kaya mo siyang pagdaanan lahat. Ganon. Shoutout din sa mga kapatiran sa El Divino Rostro. Maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang siguro, guys. Thank you so much for watching. See you on my next vlog and piliin nyo palaging maging masaya. Bye!